Makakaligasang araw po ang pagbati ko sa inyo at ako po ngayon ay patungo dun sa lugar po kung saan ay meron pong mga puno ng germelina na ipinatanim po noong 2021 at gusto ko pong bisitahin ngayon kung ano na po ba ang sitwasyon at kalagayan ng mga puno na yun. At yan po ay dito sa lugar namin sa CBFM. Samahan niyo po ako, puntahan po natin dun sa lugar na yun yung taniman. Ayan, at bago po tayo magpatuloy ay gusto ko pong ipakita muna sa inyo itong mga magagandang tanawin dito po sa CBFM at ito po ay dito nga sa Sitio Himamara sa Barangay Mapaya. Yan pong bundok na yan na nakikita nyo ngayon, yan po ay nakaharap sa bayan ng San Jose, especially dito po sa Barangay Mapaya. At yan nga po ay nagsisilbing tanawin dito sa amin pong barangay at makikita po natin ang magaganda at malalaking mga punong kahoy dyan. At lalo na dito nga po sa ibabang bahagi na kung saan po itanimangan ng mga punong kahoy sa ilalim ng pamamahala po ng CBFM. At yan ay dito nga po sa barangay namin. At pansinin po natin, meron na din pong ilang mga bahay dito sa Sitio Himamara na kumbagay nasa moderno na yung pagkakayari na bagaman ng una nga po ay hindi pa ganyan dito sa mga lugar na ito. At pagmasdan nyo po at meron na din po silang flowing ng tubig na libre pong dumadaloy po dito. Galing po yan dun sa mataas na bahagi ng area ng CBFM at sa ibaba naman po ng bundok na natatanaw natin kanina. At meron na din pong paaralan na maayos-ayos kasi sabi po ng mga naunang teacher dito, ang kanila daw paaralan dito ay dati po ay mga barong lang or mga yari lamang po sa mga kahoy. At yan nga, tingnan po natin, ang ganda po ng view. At tara, tayo po ay pumunta na dun sa lugar na sinasabi ko pong ipapakita ko sa inyo na mga kahoy po na itinanim noong taong 2021. So 2 taon pa lang po yun sa ngayon at nung itanim po yun ay buwan ng Hulyo. Ayan po, kasalukuyan na po akong nagdadrive patungo dun sa lugar na akin pong sinasabi sa inyo. At alam niyo po ba, ako din po ang may hawak ng camera sa kaliwang kamay at ang kanang kamay po naman ang siyang nagmamanibela. At partition pa po yan, meron pa po akong angkas dyan ha. At huwag po kayong mag-alala, yun pong angkas ko sanay naman kaya hindi siya natatakot umangkas sa akin kahit isang kamay lang ang gamit ko sa manibela. At pansinin nyo po, magaganda po ang mga palayan at bukid po dito sa area ng CBFM. Sa kaliwat kanan makikita po natin na meron po mga pananim na talaga namang sa ngayon ay talagang maberding maberde. At kasalukuyan din nga po na itong daan ay yan po mapansin po natin rough road pa lang pero ayon po sa mga naririnig ko ay binabalak na rin po itong ipasimento. Kaya nga lang hanggang ngayon ay hindi pa po nangyayari. Sana kung sino man yung nagkwento na nagsabi na ito ipapasimento na, sana hindi lang sa kwento kundi magkatotoo na rin para maging madali na sa mga taga rito ang paglabas-masok nila sa lugar na ito at gayon din ang kanilang mga produkto. Ayan po, kita po natin may mga bagong tahanan na talaga pong kumbagay nagiging maayos na. Kumpara ng una na dito ay ang karamihan pong bahay ay talagang yari lamang po sa kawayan. At yun, meron na din pong may mga service, may motor, mayroon pong tricycle at ang bahay po dito nagiging magkakalapit na, hindi po kagaya ng mga una-una na iilan-ilan lang po ang mga bahay dito. So ibig sabihin ay talagang ang kabuhayan ng mga tao dito ay mukhang nagiging maayos na po. Yan po'y dahil sa CBFM. At yan nga ay patuloy nating sinisikap na lalo pang silang tulungan sa pamamagitan po ng mga programa ng CBFM na patuloy pong ipinapatupad sa ilalim ng pamamahala ng DNR. At yan po, ituloy na natin ang pagtungo dun sa lugar na sinasabi ko pong tinaniman ng mga germelina noong 2021 at ngayon po ay naglalakad na lang ako pababa. Medyo matarik po ito kaya dahan-dahan lang po ang lakad natin dahil medyo basa pa yung lupa at yan nga po pansinin niyo
maging yung mga saging po dito, magaganda po yung mga bunga. At ayan, ang CBFM po, alam niyo po ba, ang lawak ng lupaing ito na amin pong nasasakupan ay nasa 608 hektarya po ito, na sa kabuuan nga po ay ang maraming bahagi po hindi pa po ganap na nadidevelop dahil sa loob po ng 25 taon na ang mga lupaing ito'y pinamahalaan ng mga miyembro ng CBFM, subalit iilan lamang po yung may kakayanan na magpatanim ng mga punong kahoy dito dahil po ang marami nga sa mga miyembro ay salat sa pamumuhay at ang araw-araw nilang ginagawa ay siyang nagsisilbi ring supply sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. So yung mga ekstrang bagay tulad nga ng pagtatanim ng mga punong kahoy ay hindi na po nila nasusustain yon. Kaya nga patuloy po kaming kumbagay na nangangailangan ng mga tulong mula sa ating pamahalaan at gayon din sa iba pang mga sektor na may kakayanang tumulong. At kaya nga maging sa vlog ngayon ay isa po sa aking advokasya ay ipaabot po sa karamihang Pilipino, lalo na po doon sa mga taong may mabubuting kalooban na tulungan ng CBFM sa paraang sila po'y mag-invest or mamuhunan sa pagtatanim ng mga punong kahoy. At ang mga magiging investment nyo po, sisiguraduhin po namin yan na hindi po yan masasayang. At alam niyo po ba na itong asosasyon na akin pong kinabibilangan, ang lupaing nasasakupan nito ay nasa 600 hektarya at ang karamihan po dito nga ay hindi pa po masyadong nadidevelop. At dito po sa 600 hektarya ay siguro nasa 200 hectares pa lang po yung may tanim. At ang malaking bahagi nga po ay hindi pa po talaga natatamnan ng mga punong kahoy. Hindi kagaya ng isang asosasyon sa katabi namin dito na ang kanila pong buong area ay nataniman na ng mga mahogany at ng mga paper tree. At bagamat dito nga po sa aming asosasyon ay kahit papaano meron pa ilan-ilan po na nagagawa nilang pataniman ang kanilang lupa ng punong kahoy sa pamamagitan ng self-financing. Subalit ang marami nga po ay hindi nila magawa ang bagay na yon. Nananatili pong hanggang sa kasalukuyan ay marami pong nakabakanting lupa na yan nga po yung inihahanap ko kung may magandang kalooban na tumulong sa amin upang sa ganon makumpleto namin ang amin pong mga plano at magawa namin na hindi lamang po yung mga papulupulong bahagi ng CBFM ang aming mataniman, kundi yung kalahatan. At yan, natatanong na natin yung pong lugar na sinasabi ko na tinaniman po ng mga germelina noong nakaraang 2021. At alam niyo po ba, sa Bukana pa lang po ito, nung sinasabi kong 100 hektarya na tinaniman po. At yan, at napansin po natin, maging ang mga palay po dito ay maganda. At maging dito nga po sa area na to, meron na din pong rest house na ipinagawa yung may-ari ng bahagi ng lupa na to na atin pong pupuntahan. Dahil sabi nga niya, para daw kapag merong gustong mamasyal dito, ay meron pong mahimpilan. Kaya nagpagawa siya ng kubo dito na kung may mga bisita dito sa area, ay meron pong mapagpapahingahan. Kaya nga, puntahan na po natin, dakuin na po natin maya-maya yung lugar na sinasabi ko po. Dahil medyo, sabi nga po, marami na rin akong lugar na naipakita sa inyo. Sana po kahit papano, nagugustuhan po ninyo. Bagaman nung una po, ang lugar na ito ay bibihira yung gustong pumunta dahil sa ito po yung lugar na kinatatakutang puntahan ng mga tao dahil po di umano ay may mga taong namamalagi dito na kinatatakutan ng lipunan. At sa ngayon naman, masasabi ko pong wala na po sa bahagi ito. Kaya nga, inaanyayahan po namin ang mga taga-Occidental Mindoro na kayo po ay pwedeng mamasyal sa alinmang bahagi ng lupain ng CBFM upang sa ganon ay makita nyo po kung ano pa yung ano po yung kagandahan at ano pa yung mga pangangailangan ng mga taga CBFM na dapat pong sabi nga po mabigyang pansin. At papalapit na po tayo ngayon dun sa
sinasabi ko po nga mga punong itinanim po noong 2021. Gusto ko rin po makita ito dahil nung itinatanim po ito, inarito ako at sabi nga at kwento sa akin ng may-ari, malalaki na raw. At eto na nga, eto na po yung ipinatanim niya na halos ang pagkakatanda ko ay nasa 5,000 puno po itong sabay-sabay na ito na itinanim dito. Bagamat sa loob po ng 3 taon ayon sa kanya ay nasa halos 60,000 yung kanyang naipatanim na kahoy simula nung 2020 hanggang itong 2023. So ganyan po. At makita po natin na sa loob pa lamang ng 2 taon ay ganyan na pala kataas itong Jim Milena tree. So ibig sabihin, sa loob po ng 5 taon, napakatayog na nito at kahuyan na talaga ang lugar nito. Kaya nga sana ay hindi lamang po sa video ito niyo ako samahan at marami pa po akong gustong ipakita sa inyo.